po kami sa matalangin sa pinakabanal na pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Amen po. Let's give all the glory to God. At sa oras po na ito, Walang handang-handa na po connection. kaya po. Ayan po. Handang-handa na po ba? Ayan. Pwede po kayo magpuso po ang bawat isa. Ayan. Nagpuso na po ang bawat isa. At sa oras po na ito, para makarinig po tayo ng, ayan, word katungkol po sa peace. Ayan, tayo po ay i-welcome po natin ang ating pong Teacher Edna para po dito. Mapayapang pagbati sa lahat. Okay, magamit po muna tayo. Sabihin po natin sa bawat isa, mapayapang oras. Salamat sa pagkabagay. Sige nga po. Pwede mo mag-amute at sabihin po natin sa isa't isa, mapayapang gabi kapatid. Salamat sa iyong pagkabagay. Mayapang gabi, kapatid. Salamat sa iyong pagtatagumpay. Kapatid, salamat sa iyong pagtagumpay. Amen. So tayo po muli ay nasa lesson 8 na. Nawa ang bawat isa ay may naalala na memorize ang ating pong mga napagdaan ng lesson mula lesson 1 hanggang lesson 3. So meron po ba nakalala kahit hanggang lesson 5? Sige kung kaya mag-recite ang mga lesson title po natin sa ating peace education. Ano nga po yung lesson 1? Okay, meron pa tayong mga notes dyan. Pwedeng basahin. Original state of creation. Amen. Original state of all creation. Lesson 2. Ano po ba? Wala nakaalala sa lesson 2. Ay, wala silang mga notes. Saan po ang notes natin? Lesson 2. Creation for all creation. Living in harmony. A reason for all creation living in harmony. Lesson 3, what brought peace in the world of humankind. And number 4, the restoration of order and relation in the human world. Number 5, lesson 5, being grateful for kindness and grace. So nasa GC po natin yan. Kopyahin po natin. 6, being consistent, considerate of the benefits of others. 7, a sacrifice without compensation. At ngayon po ay understanding and forgiveness or forgiving others. Lesson 8 na po tayo ngayon. Pag-unawa at pagpapatupad sa pagpapatawad sa kapwa. So dito po ay meron tayong mga layunin. Maunawaan ang kahulugan ng pagpapatawad at kaugnayan nito sa kapayapaan. Pangalawa, maunawaan ang pangailangan ng kapatawaran sa pamamagitan ng ibang kaso ng pagpapatawad. Ang pangatlo, paglalapat ng pagpapatawad sa sarili buhay at paghanap ng mga pamamaraan ng pagsasagawa. So ito pa itong sa pagpapatawad. So dinaanan na po natin yung exploration 1 hanggang exploration 2. So ngayon po ay exploration 3 na po tayo. So bago po natin ituloy yung exploration 3, meron po muna tayong mapapanood na maiksing video na kung saan ito po ay kung paano isagawa ang pagpapatawad. So panoorin po muna natin mabuti at pakinggan dahil kayo po ay mag-share kung ano po yung na-realize nyo sa maiksing video po ito. Okay po ba yun? So panoorin po natin ang ang talinghaga tungkol sa lingkod na di marunong magpatawad. Lumapit si Pedro at nagtanong kay Jesus, Panginoon,
Ilang beses ko po bang patatawarin ang aking kapatid na nagkakasala sa akin? 7 beses po ba? Sinagot siya ni Jesus, hindi 7 beses, kundi 70 ulit na 7. Sapagkat ang kaharian ng langit ay katulad nito. Ipinasya ng isang hari na hingan ng ulat ang kanyang mga alipin tungkol sa kanilang mga utang. Nang simulan niyang magkwenta, dinala sa kanya ang isang lingkod na may utang na milyon-milyong piso. Dahil sa siya'y walang maibayad, inutos ng hari na ipagbili siya, pati ang kanyang asawa, mga anak, at lahat ng kanyang ari-arian upang siya'y makabayad. Lumuhod ang lingkod sa harapan ng hari at nagmakaawa. Bigyan pa po ninyo ako ng panahon at babayaran ko sa inyo ang lahat. Naawa sa kanya ang hari, kaya't pinatawad siya sa kanyang pagkakautang at pinalaya. Ngunit pagkaalis roon ay nakita niya ang isa niyang kapwa lingkod na may utang sa kanya na 200 piso. Sinakal niya ito sabay sabi, "Magbayad ka ng utang mo." Lumuhod ito at nagmakaawa sa kanya. "Bigyan mo pa ako ng panahon at babayaran kita." Ngunit hindi siya pumayag. Sa halip, ito'y ipinabilanggo niya hanggang sa makabayad. Sumama ang loob ng ibang mga lingkod ng hari sa pangyayaring iyon. Kaya't pumunta sila sa hari at nagsumbong. Ipinatawag ng hari ang lingkod na iyon. "Napakasama mo," sabi niya. "Pinatawad kita sa utang mo sapagkat nagmakaawa ka sa akin. Naawa ako sa iyo. Hindi ba't dapat ka rin sanang nahabag sa kapwa mo?" At sa galit ng hari, siya'y ipinabilanggo hanggang sa mabayaran ng buo ang kanyang utang. Gayon din ang gagawin sa inyo ng aking Ama na nasa langit, kung hindi ninyo taos-pusong patatawarin ang inyong kapatid. At yan, ang kwento ng ang talinghaga tungkol sa lingkod na di marunong magpatawad. Hanggang sa muli mga bata, paalam! Amen. So napakinggan po ba natin, napanood ba natin ng mabuti ang kwentong ito? Sino po nakaunawa ng kwento? Silang po siya, di ba? Sino po makakapag-share sa inyo pong naunawaan tungkol sa video po natin narin? O napakinggan. Meron mo gusto mag-share? Siyempre meron. Kahit may silang. O naunawa po ba natin yung ating napanood na video? So, Sister Joshelle, meron po ba kayong gusto sabihin tungkol po sa video? O si Jan Millionaire. Sige nga, sir. Brother Jan. Natutunan ko po sa video na dapat po tayong magpatawad kahit gaano pa sila kasalanan sa iyo. Yan lang po. Salamat. Amen. Maraming salamat po sa iyong share. Si Vince, gusto pa mag-share? Ang natutunan ko sa video kailangan po natin magpatawad sa ating kapwa po. No matter po kung how many times sila magkasala po. Amen. So, kailangan magpatawad. Okay, si Portia, baka gusto mag-share. Tungkol po sa video na kita napanood. So, based on the video po, ang natutunan ko po ay no matter na kahit sobrang sins po ng mga tao, ang pasensya po ng ating Panginoon ay hindi mawawala para sa atin. Pero hindi po dapat ito dahil kung hindi ay may mga
punishment. Kumbaga po. Thank you po. Amen. Maraming salamat po sa iyong mga nag-share ng kanilang naunawaan. So, ang natutunan daw po ni Joshel ay dapat po magpatawad po tayo sa tao. Hindi gaya ng isang lalaki, di ba? Tama ba yung ginawa niya? Na pinatawad siya ng hari, pero nung nakita niya yung kanyang may utang sa kanya ay hindi niya pinatawad. So, ano nangyari sa kanya? Ganon din yung ginawa. Nung nalaman ng hari, ganon din yung ginawa sa kanya. Pinabilang mo din siya. So, ang Diyos, kailangan, ang Diyos ay mapagpatawad. So, pag hindi tayo nagpatawad, hindi rin po tayo patatawad ng ating Diyos. Amen po ba? So, kailangan mamuhay tayo ng may kapayapaan sa mundong ito na kailangan nagpapatawad, may pagmamahal sa ating kapwa. So, dito po sa ating paggalugad-re, ay meron po tayong tatlong tatalakayin. Una, ang pagpapatawad ay hindi maaaring gawin ng sapilitan. Kahit may determinasyong pagpatawad, hindi madaling mawala ang galit at kawalang katarungan na nasa puso. Kahit may kapatawaran, ang galit ay pwede pa rin bumalik bukas. Gayunpaman, kailangan ang mga pagsisikap upang may sagawa ang pagpapatawad para sa isang masayang buhay at mapayapang mundo. Kasi may mga tao po talaga na nahihirapang magpatawad. Kung doon napatawad nila, pero meron pa rin angking sakit po sama ng loob sa kapwa nila. Pero dapat hindi po yung gano'n. No? Sabi po rito, walang sino mang sadyang gustong saktan ka. Ang pagkilos na iyon ay ginagawa ng hindi nalaman na maaari tayong magkapinsala sa ibang tao. Ang mga ito ay mga nakakapinsalang aksyon na nagmumula sa pagiging makasarili at kawalan ng konsiderasyon. Kapag nagagalit ka dahil sa pananakit ng natatanggap mo mula sa ibang tao, isipin ang iyong mga mahal sa buhay. Isipin kung ano ang nagpapasalamat at nagpapasaya sa iyo. Naniwala ko na ang puot at pagpapatawad ay nasa atin, pero kailangan natin ng panalangin para ito ay hindi magmula sa ating mga sarili. So, pagpapatawad para sa sarili. Simpleng paraan ng pagsasagawa ng pagpapatawad. So, natin talakayin. Ang mga epekto ng pagpapatawad sa katawan ng tao. So, may epekto rin sa sarili natin physically. At mga konseptong naglilito sa pagpapatawad. So, yung simpleng paraan ng pagsasagawa ng pagpapatawad ay ito po. Ang pusok na kailangan mo ay para magpatawad. So, sa aming kailangan yung heart natin ay may spirit ng pagpapatawad. So, walang sino man ang sadyang nais makapaminsala sa iyo. Isipin ang inyong mga mahal sa buhay. Isipin kung ano ang nagpapasalamat na nagpapasaya sa iyo. Naniniwala ko na ang puot at pagpapatawad ay nasa akin kung may kapangyarihan. So, breathing method po yan. So ngayon, meron po tayong talakayin dito. Ang epekto. So may epekto po yun sa ating katawan. Yung mga taong hindi nagpapatawad. So una, sabi ng Mayo Clinic Research Team, ang mga tao daw po galit at 3 beses na higit atakihin sa puso kaysa mga taong hindi gaano nagagalit. So, ang mga taong lagi nagagalit ay naatake at atakihin. Kasi masyado siyang high blood ba? Galit na galit. Sabi naman ni Friedman and Rosenman, type A, behavior pattern in coronary heart disease research, ang mga taong madaling magalit o may posibilidad na maging mapaghimagsik ay doble ang posibilidad na magkaroon ng sakit sa puso kaysa sa mga tao hindi. So, kailangan kalma lang po tayo para tayo magkasakit sa puso. So, ito yung sabi dito ng coronary heart disease. Next po, sabi dito, ang epekto ng pagkapatawa sa katawan ng tao. Sabi po ng Hope University Research Team, pag may dala kang puot, tumataas ang tibok ng puso mo at tumataas ang presyo ng dugo.
Pero, kapag mayroon kang mapagpatawad na puso, ang iyong heart rate at pressure sa dugo ay bumababa. Nakikita na po ba kayo ng mga nagagalit? Yung mga galit na galit. Yung tumataas na talaga, umilit na yung tenga, ganyan, umusok na yung dugo sa galit. Pero na po ba kayo na-experience na gano'n? So, nakakataas din po yun ang pressure ng dugo. Sabi ko. Pero kung kalma ka lang, so normal lang yung heart rate. Eh, sabi po rito, ang epekto ng pagpapatawad sa katawan ng tao. Sabi po ni Dr. Dick Tibbets, para sa mga taong may mataas na presyo ng dugo at labis na galit, ang pagpapatawad ay mabisang lunas. So kung may kilala kang tao na mataas lagi ang presyo ng dugo, laging galit, sabihin mo, kailangan patawad ka na para gumaling ka, para kalma ka lang po. Sumabis ang lunas na yun. Ay kay Johns Hopkins ng hospital, ang pagpapatawad ay epekto sa pagbabawas ng panganib ng atake sa puso. Kailangan lagi siyang kalma para hindi ka atake sa puso. Pinapabuti ang cholesterol levels, normal na sleep patterns, at pagbabawas ng sakit, stress, pagkabalisa, at depression. So, kailangan lagi tayo magpapatawad para hindi natin maramdaman itong mga bagay-bagay nito. Para mawala tayo hindi tayo stress. So next, sabi po, Stanford University Forgiveness Project, ang tao na nagsasagawa ng pagpapatawad ay makabuluhan na nagbabawas ng stress, response, nagbabawas ng physiological disturbances, at eases tension. Ang presyo ng dugo, muscle tension, at puso ay bumababa sa taong nagpapatawad. Physical para maintindihan natin spiritual, langit at lupa. So langit, So ano yung mga konseptong naglilito sa pagpapatawad? Saturn, So ang pagpapatawad ay hindi paglimot. So, kailangan pag nagpatawad ka, nilimutin mo na yung mga bagay na nangyari, di po ba? Ang pagpapatawad ay hindi nagbibigay katwiran sa nagkasala. Ang pagpapatawad ay hindi nakikipagsundo. Ay, nakakalito nga ito, pagpapatawad sa lakim. Hindi na pagpapatawad ay hindi nagpapalaya sa nagkasala. So magkaiba ang pagpapatawad at makalimot. Ang pagpapatawad ay hindi pagbubura ng mga alaala o pagkaalis ng katotohanan. Ang pagpapatawad ay isang bagay kung paano maalala ang kaganapan. Sa makatuwid, ang pagpapatawad ngayon ay hindi nangangahulugang kailangan mong patawad bukas. Ang pagpapatawad ay isang palaging hamon at kapag ito ay umabot sa tunay na pagpapatawad, ang mga alaala ay nananatili. Ngunit ikaw ay malaya sa sakit ng puso. So, pag hindi mo yung inali sa buhay mo, so hindi ka pa rin malaya sa sakit sa puso. Patawad ka nga, andun pa rin yung sama ng loob sa buhay. So hindi pa rin po maganda. No? So ang pagpapatawad ay hindi nagbibigay katwiran sa may kasalanan. Kahit magpatawad ka, mali ang mali. Ang pagpapatawad ay hindi nagbibigay katwiran sa maling pag-uugali. At hindi rin ito kinukonsente o pinapatawad ang gayong pag-uugali. Ang pagpapatawad ay nagbibigay daan lamang sa atin na maunawaan ng isang tayo sapat na mahina upang kumilos na hindi maganda. So, ito yung mga bagay na konseptong nandito sa pagpapatawad. So ang pagpapatawad ay hindi pagkakasundo. Ang pagkakasundo ay nangailangan ng pagsikap ng dalawang tao. Ngunit ang pagpapatawad ay maaaring ding gawin ng mag-isa. Kahit na ang kabilang partido ay tumanggi na lumuhok sa proseso ng pagpapatawad,
ang aking kapangyarihan ng pagpapatawad ay hindi nahadlangan. Ang pagpapatawad ay hindi na para sa sarili, hindi para sa ibang tao. Ang pagpapatawad ay hindi pagpapalaya sa mga may kasalanan. Kahit napatawarin ko ang ibang tao, maaari ko rin silang panagutin sa legal at etikal na pananagutan para sa kanilang mga aksyon. Ang pagpapatawad ay hindi binabaliwala ang justisya. Ang binago sa pamamagitan ng pagpapatawad ay ang pagnanais na manghiganti. So ito yung mga bagay na nakakalito na kung saan hindi pwedeng gawin ng isang tao. So para sa pag-usuri 3, ay di natin pag-usuri 3. Ito yung nawa ay sana ay magawa natin po yung mga dapat natin gawin. Try natin gawin. Sabi niyan, isipin natin na isang tao sa ating buhay na mahirap. Patawarin. So, na-experience yun na po yan mga kabataan na may taong kayong kilala na parang hirap patawarin. At sa pamagitan ng pagsasaalang-alang sa mga sumusunod na hakbang, subukan nating ayusin ang ating mga saloobin. So, ito yung mga bagay na dapat gawin. Una, isulat at ayusin ang dahilan kung bakit mahirap patawarin ng taong yun. Isipin po natin. Pero nawa sa inyo ay wala namang ganun. Then ang hakbang 2, sulat kung may dahilan, kung kailangan para makapagpatawad. Ano nga bang dahilan? Then ang hakbang 3, kung magpasya kang patawarin ng taong yun, isipin kung paano mo patatawarin at isulat ito. So, bahagi din po yung mga nagawa niya. So, ano kaya ang paraan na pagpatawad na kaya niyo pong gawin? Meron po ba? Tayo ay mag-isip. At para sa buod ng ating napag-aralan ngayon, Lesson 8 na ang pamagat ay pag-unawa at pagpapatawad sa kapwa. So meron tayong exploration 1 o yung paggalugad 1. Ang pamagat ay pagpapatawad at kapayapaan. Kung saan kilalang po natin dito ang pagpapatawad at kapayapaan. Yung mga sikat na sipit tungkol sa pagpapatawad. Then paggalugad 2, kaso ng pagpapatawad. Saan meron tayong pinag-aralan tungkol sa impluwensya ng pagpapatawad. Yung mga tao na nagkaroon ng impluwensya sa mga tao pa rin, mga sikat na tao na nagkaroon ng impluwensya ng pagpapatawad sa mga marami pang tao. Then yung paggalugad 3 na kung saan nakatalakay po natin, pagsasagawa ng pagpapatawad. So, ano po yung mga paraan na yun? Una, simpleng paraan ng pagsasagawa ng pagpapatawad. 2, ang mga epekto ng pagpapatawad sa katawan ng tao. At 3, ang mga konseptong naglilito sa pagpapatawad. So, yun po yung ating natalakay. Kasi exploration na lang po yung ating lesson. So, para po sa ating conclusion, ang huling hintuan ng pagpapatawad, ang mundo ng kapayapaan. So, pag ang bawat isa ay talaga marunong magpatawad, pero pusong maunawain at kapagkumbaba, so wala nang magagalit sa mundo. So, magkaroon po ng kapayapaan ng ating mundo. Dahil wala nang magagalit, di po ba? So, nawa ay tayo ay maging daluyan ng pagkapala po ng kapayapaan po. Then next, ang 3 halimbawa ng pagpapatawad sa kasaysayan ng tao. Ang sunod po ay ang pagsasakatuparan ng kapayapaan sa pamamagitan ng pagpapatawad. Ang pagsasagawa ng pagpapatawad, mga praktikal na paraan.
at epekto ng nakakalitong konsepto. So, dalilakin natin yung mga nakakalitong konsepto ng pagpapatawad na hindi dapat natin gawin. So, yun po yun. Para sa panghuli, meron po ulit tayong maiksing video na ating pong panonoorin. Why should we forgive others? For two reasons. Because the Bible tells us to, and it's good for our well-being. Forgiving others releases us from having bad feelings that can affect our attitude, as well as the health of our bodies and minds. Carrying bitterness and anger around only hurts us, not the other person. Forgiveness is a very important part of being a Christian and following Jesus' example. Matthew says, "Then Peter came to him and asked, 'Lord, how often should I forgive someone who sins against me? 7 times?' 'No, not 7 times,' Jesus replied, 'but 70 times 7. Jesus didn't mean we should actually count and forgive a person 490 times. He was saying that there should be no limit to our forgiveness. The Bible is full of good examples where individuals were mistreated, yet they still forgave. A beautiful example of forgiveness is shown in Acts, when the faithful Christian Stephen was being stoned to death by an angry mob. He knelt down and cried out with a loud voice, 'Lord, do not hold this sin against them.' And after saying this, he died." Another important lesson is humbly asking for forgiveness when we make mistakes. King David made serious mistakes in his life. Once he realized them, he asked God for forgiveness in the book of Psalms, and God forgave him. Jesus reminds us in Matthew, "If you do not forgive people their sins, your Father will not forgive your sins." Just because we have a forgiving attitude does not mean we should sit back and allow others to mistreat us. If someone is bullying you at school or on social media, you should tell your parents and your teachers. We should never hurt the person back and make them our enemy. So, why should we forgive others? Because we want to follow Jesus' advice and the examples of the Bible. It's also good for our health and well-being to release those bad feelings we have towards others. Do you have a question you want us to answer? Visit ChristianQuestions.com to submit a question of your own. Be sure to click the blue microphone to subscribe and get updates on new videos. Amen. So, napanood po ba ulit natin na mabuti ang video po ito? Okay, para po sa panghuli, meron na po tayo ngayong memory verse natin po susulatin at i-recite po natin sa susunod na pagkikita po natin. So, alam po may mga notebook po tayo lahat. Okay, may notebook po lahat. Pakita nga po ang notebook at ballpen na nasa inyong tabi. At babasahin po natin ito, kukopyahin, at babasahin po natin ng sabay-sabay muna. Sige, sabay-sabay nga po natin basahin. Pwede po mag-unmute ang lahat. Sa every end po natin ng lesson ay meron po tayong verse na sasaluhin. So, basahin po natin ang sabay-sabay. Efeso chapter 4 verse 32. Again po, Efeso chapter 4 verse 32. Sa halip, maging mabait kayo at maawain sa isa't isa at magpatawad kayo sa isa't isa. Gaya ng pagpapatawad ng Diyos sa inyo dahil kay Kristo. Amen. Sabihin niyo po amen. Sa panguli, sa halip, ready, begin. Sa halip, maging mabait kayo at maawain sa isa't isa at magpatawad kayo sa isa't isa. Gaya ng pagpapatawad ng Diyos sa inyo dahil kay Kristo. Amen. Okay. Kopyahan po muna ng mabilisan at magkopya na rin. Magsulat na rin po kayo ng inyong realization. No? Para mamaya, pag nagtawag mo si Tia Stephanie, ay meron po kayo sasabihin tungkol sa pag-aralan po natin ngayon. Amen po ba? Amen. So, bigyan ko na ilang minuto para magsulat. At tayo po maya-maya ay mananalangin. Okay, tayo po lahat ay manalangin.
At aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, na pinag-usap po ng kapayapaan. Salamat po muli sa pagkakataon na ito na ginalin mo ang kabataan ito upang patuloy na makinig po na salita at pagpaangaralan po ang tungkol sa kapayapaan. Salamat po muli Panginoon sa oras na ito na napag-aralan po namin ang tungkol sa kapayapaan. Kapatawaran Panginoon. Nang sa ganun Lord, ito ay magsimula ng kapayapaan sa mundo. Tulungan po ang bawat sa amin na pagkalobaan ng spirit ng pag-ibig Panginoon, spirito ng pagmamahal sa aming kapwa-ugan, at pagdidaluyan nga po kami ng kapayapaan sa bawat oras, sa bawat araw Panginoon, sa mga kami naroon. Salamat sa pagkakataon na ito. Dalayan po namin, Panginoon, yung mga wala dito na may makasama natin sa susunod na pag-aaral. Ito po ang dalangin na may nakasalamat at pagkatagumpayan. Sa tanging pangalan ni Jesus. Amen at amen. Let's glorify God.